Kaya bukas Pentecost Day. Or ngayon talaga yung Pentecost Sunday. Ibig sabihin, sineselebrate ang pagbaba, ang pagpupuska-puspusan ng banal na Espiritu Santo. Siguraduhin mo na puspos ka ng Lord, ng Espiritu ng Diyos, hindi Espiritu ni inuman. Ano ho? Tandaan po natin, ang bansang ito, nag-holiday dahil sa banal na Espiritu. Siguraduhin mo naman na ang bansang ito kinikilala na nag-holiday. Tayo as Kristiyano, alam natin, i-focus natin the Lord, are going to celebrate. Hindi po yung mga material na bagay, kundi ikaw lamang ang maging sentro nito. Amen po ba? Bago ko i-share yung aking pong topic today, gusto ko lamang bigyan po ng daan o yung Pentecost Sunday. Sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God? You are not your own. Sabi ni Pablo, sabi niya, di mo ba alam ng katawan mo ay templo ng banal na Espiritu? At ang katawan na yan, sabi niya, ang katawan mo ay hindi mo pagmamayari. Amen? Naunawa mo ba natin, lalong-lalo na sa mga Kristiyano, tumanggap sa Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas, alam niyo po ito, na ang banal na Espiritu ay nananahan sa inyo. Amen? Ang isang tanda ng kapuspusan ng banal na Espiritu, yes, meron yung manifestation, pero meron din pong tinatawag ho doon sa Galatians 5:22-23, which is gustong i-recite ni Karsten. Galatians 5:22-23. The fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Amen? Itong Father's Day, sabi ko nagkataon at hindi nagkataon, tama lamang po ito. Ang bunga ng banal na Espiritu, o ang katawan natin ay templo ng banal na Espiritu, nananahan dito may bunga, may pruweba. Ano yung pruweba? Love. Wala mo nang galit-galit. Wala galit-galit. Ano mo galit-galit? Galit-galit. Galit-galit. Ano sa mga Ilocano talaga. Wala mo nang galit. Okay? Tignan mo sa katabi mo, galit ka ba sa akin? Love, love, love mo na. Okay? Love, pangalawa, joy. Tignan nyo yung katabi mo. Di ba kapag nakasimangot ang isang tao, mahirap lapitan? So joy, pagkasabi joy. Tapos joy, love, joy, patience. May mga magulang, kayo may mga anak na maliliit, kailangan nyo ng bunga ng banal na Espiritu. Patience. Okay, love, joy, peace pala, peace. Peace muna, peace. Kaya mamaya habang lumalalim ang preaching ko, natutulog kayo, Pastor, bunga ng banal na Espiritu. May peace ako. Hindi ganon. Yung bang mayroon ng mga sitwasyon na nakakapanervyos o nakakagulo, chaos, pero deep within, merong kapayapaan. Kasi kapag nawala ang peace mo, hindi ka makakapag-isip, hindi ka makakapag-desisyon ng tama. Napakaganda. Love, joy, peace, patience, yung sinabi ko na kanina. Ano? Yung mga maliit na bata, yan. Okay, patience yan. Kailangan. Lahat tayo ay naging bata. I pray na katabi nyo ang inyong mga anak, huwag nyong hayaan po na nasa labas na. Huwag nyong hayaan na nasa labas na. Katabi nyo ang anak, ang mga adults, katabi nyo, sikapin po ninyo na katabi nyo. Even sa live streaming natin dyan sa Milan, naka-join po sila sa atin. Kindness, love, joy, peace, patience, kindness, kabaitan. Amen? Talagang kapag itong 9 na bunga ng banal na Espiritu, nakikita sa bawat isa po sa atin, even sa mundong ibabaw, kahit ibang belief nila, hindi ka tatanggihan. Gusto ka nilang kasama. Amen? Kung baliktarin mo lahat ng mga ito, ayaw iiwasan ka. Yeah? Patience, kindness, kabaitan, goodness, kabutihan. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, katapatan.
Kaya habang nagpipreach si pastor, huwag kang maglalaro ng games. Katapatan yan. Okay? Tapos, faithful, gentleness. Hindi, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, kahinahunan. Kala ko, ito maganda kapag meron kang asawa rin na may conviction, parang mula banal na espiritu, may conviction mula sa asawa. Okay. Kahinahunan. Mahinahon ka, hindi kayong kunting ano lang, ay galit ka na. Gentleness. Okay? And yung last, self-control. Okay, pagpipigil sa sarili. Yeah, maraming mga tukso. Lahat po ng mga siyam na bunga ng banal na espiritu ay nakaimbak sa iyo kung nananahan ang banal na espiritu sa atin. Sa Acts 2:4, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. So napakahalaga sa Acts chapter 2, lahat po ng mga Kristiyano na puno ng banal na espiritu. Napuspos at nagsalita sila ng iba't ibang wika. Hindi lamang po sinasabi ng pastor ito, kundi biblical po ito. Okay? Kaya pag may naririnig kayo, oh, hallelujah, oh, yarabasi, keralala. Yung sabi namin, hindi ako naniniwala dyan sa kapunan. Kapatid, lahat po ng sumulat ng New Testament, kasama sila sa Acts chapter 2, na bautismuhan ng banal na espiritu. Amen? Okay? Nakasulat po yan sa inyong mga Biblia. Romans 8:9, you, however, are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit, makinig kayo, if indeed the Spirit of God dwells in you, anyone who does not have the Spirit of Christ, take note, the Holy Spirit, pagdating sa Romans 8:9, tinatawag na the Spirit of Christ that not belongs to Him. Ang banal na Espiritu daw, hindi nananahan sa iyo. Hindi nananahan sa atin. Hindi tayo belong sa Kanya. Kaya sabihin mo sa katabi mo, alam ko, yung katawan na yan, templo ng banal na Espiritu. Kaya kapag nagagalit lang, alam mo na kung anong Espiritu nandyan. Okay. Okay. Malinaw po ba? Amen. Okay. Sabi niya sa John chapter 14:26, sabi niya, but the helper, capital H po dan, the Holy Spirit whom the Father will send in my name. Ang banal na Espiritu ay sinend ng Amang nasa langit sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya diyan, anong gagawin, anong work ng banal na Espiritu sa ating kapanahunan? Will teach you all things. Tuturuan tayo sa lahat ng bagay, paano maging asawang lalaki, paano maging asawang babae, paano maging anak, paano maging Kristiyano, paano mag-budget, lahat ng bagay. Paano makipagrelasyon, godly relationship. Kasi nga yung katawan na yan, sa ayaw mo at sa gusto, nandiyan ang banal na Espiritu, kakausapin ka. Kahit wala ka dito sa church, kahit wala si pastor, di ka nakikita, alam niya. Sa yung unang-unang CCTV. God is all-knowing God. Itong nakakatuwa, God is all-knowing God. Alam niya na bukas makalawa, makakagawa ka ng kasalanan, binubuhay ka pa rin ngayon. Nakita mo ba yun? Kung ikaw kaya ang Diyos, alam mo yung katabi mo, tatry rin ka bukas. Baka hindi mo na patatayuin yung katabi mo. Uunahan mo na, di ba? Buti na lang hindi ikaw ang Diyos. Ang Diyos bukas makalawa, alam niya, mag-fail ka, pero kinukumbiktahan ka, tinuturuan ka, ginagad ka, nililid ka, minamahal ka, para makita mo habang tumatagal ka dito, nagpapalit ka ng banal na Espiritu, tignan mo, bumabait ka, bumabait ka, bumabait ka. Hindi pumapait ka, hindi pumapait ka. Nagilaw kang bitter. Okay? Will teach you all things and bring you to remembrance all that I have said to you. Nakakatuwa, pagkatapos ng preaching na ito, aalis na kayo. Punta na kayo sa bahay ninyo. Tapos biglang hindi kayo nagkasundo ng iyong asawa, ng kasama sa bahay. Tapos ang banal na Espiritu, sabi niya, I will put you into remembrance.
Papaalala ko ang lahat ng sinabi ko. Maalala mo ngayon. Di ba? Narinig mo kanina? Ang bunga ng banal na Espiritu si love. Talaga, kabaliktaran ang nangyayari ngayon. Para ka na ngayong isang toro. Nakakita ng pula na tela. Parang gusto mong suwagin na yung kasama. Maaalala, re-remind ka ng banal na Espiritu. Nagbasa ka ng Facebook, nakita mo, iba na naman. Nakita mo, sale. Oh, self-control. Naubos na yung laman ng visa mo, kinumo yung visa ng asawa mo. Walang ganun dito, self-control. So napakaganda ang nakapartner ang banal na Espiritu. Sa Acts chapter 1 verse 8, ito isang purpose lang. Kaya nagkaroon ng Pentecost, kaya ito isang purpose. Kaya nakarating hanggang dito sa Switzerland ang gospel because of this. But you will receive power when the Holy Spirit comes. Sabi, power. Walang ka-power. Yan. Sabi niya dito, Spirit comes upon you, and you will be my witness. Pinapalakas ka, binigyan ng kapangyarihan para tayo mag-witness. Hindi tayo Jehovah Witness, para magpatotoo. Okay? Magpatotoo kung ano yung nararanasan, kung ano yung tinatanggap, yung gospel, yung kaligtasan sa buong mundo. Amen? Kaya nga last week nag-start na po tayo dyan sa Nyong. Bahagi po ito. Amen? Salamat sa tatlo na nag-amen. Kaya yan ang Pentecost Sunday. Nakaranas ang mga unang mga Kristiyano ng kapuspusan ng banal na Espiritu at yung mga tao, mga disciples na matatakutin, iniwanan si Kristo nung inaresto siya, nung last night na yun, bago si Pako sa cross, nung napuspos ng banal na Espiritu, si Peter, at lahat ng mga disciples, apostles, lahat sa kanila wala na nag-backslide. Kaya naman nanlalamig ang isang tao sa kanyang pananampalataya dahil nagkukulang na siya sa tamang koneksyon sa Panginoon. Ang isang puno ng banal na Espiritu hindi laging puno. Dapat araw-araw kang nagpapapuno. Paggising mo sa umaga, puspos ka. Nakita mo yung amo mo, pinagalitan ka, sumagot ka, bawas ka punuan yun. Nakita mo yung amo mo, naihulog niya yung isang bundle na pera niya. Self-control. Application. Love. Palakpakan natin ang ating media team. Amen. So, dadako na po tayo sa ating preaching. Okay? Luke chapter 8, 40, anong title ng ating pag-aralan? A father named Jairus. Si Jairus, marami tayong matututunan itong passage na ito. 8:42 to 42 ng Lucas. Now when Jesus returned, a crowd welcomed him, for they were all expecting him. So sa verse 40, lahat ina-expect si Jesus. Then a man named Jairus, a synagogue leader, came and fell at Jesus' feet, pleading with him to come to his house because his only daughter, nag-isang anak, a girl of about 12, was dying. As Jesus was on his way, the crowd almost crushed him. So si Jairus isang leader na sinagoga na kung saan pagsabang leader ng sinagoga, siya ay mayroong katungkulan sa simbahan. O siya ay isang pastor, o siya ay isang love group leader sa panahon natin ngayon. Pumunta siya kay Jesus dahil ang anak niyang babae ay naghihingalo. Nung on the way siya sa bahay ni Jairus, ay namatay na yung anak niyang babae sa pagdating sa verse 49. While Jesus was still speaking, someone came from the house of Jairus, the synagogue leader. Your daughter is dead. He said, don't bother the teacher anymore. Hearing this, Jesus said to Jairus, don't be afraid. Okay? Just believe, and she will be healed. And then, James and the child, and when he arrived at the house of Jairus, he did not let anyone go in with him except Peter, John, and James, and the child's father and mother. Meanwhile, all the people were wailing in mourning to her. Stop wailing, Jesus said. She's not dead, but asleep. But they laughed at him, knowing that she was dead. But he took her by the hand
and said, "My child, her spirit, get up." Her spirit returned, and at once she stood up. Then Jesus told them to give her something to eat. Her parents were astonished, but he ordered them not to tell anyone what had happened. Si Jairus, isang tao po, isang leader, isang tatay, pagsabi tatay, father, isang tatay na kung saan, unang-una, anong unang po? Unang-una, hindi siya natatakot, okay? A dad who was not ashamed to seek Jesus. Hindi siya nahihiya, hindi siya natatakot nung mayroong nararanasan, na-challenge sa family niya, kanino siya lumapit. Mga tatay, taas ang kamay ng mga tatay. Ba't wala yung mga tatay? Yung mga security natin doon, palitan nyo muna. Papuntahin nyo dito yung mga tatay. Yung mga mga ibang mga nakakasapagsalita ng French. Papuntahin nyo dito yung mga tatay, please. Kasama ang family. Okay? Isang tatay na kung saan hindi siya nahihiya na siya sa atin isik si Jesus. Kaya kayo magkakatabing as a family. Although Father's Day, isang parents na kung saan hindi siya nahihiya na makita ng iba na siya ay Kristiyano. Pupunta man siya sa basketball court, hindi nawawala ang pagiging Kristiyano niya. Amen? Pupunta man siya sa barkada, sinasabi pa rin siya ay Kristiyano. Hindi niya kinahihiya. Pero ito po, si Jairus mismo ang pumunta kay Jesus. At hindi niya ginaya si Nicodemo sa John chapter 3 na pumunta kay Jesus ng palihim sa gabi. Pero si Jairus pumunta ng hayagan, harap-harapan, nagpatira pa, lumuhod pa kay Jesus. Hindi siya secret agent na Kristiyano. Huwag mo sasabihin na Kristiyano ako. Hindi siya ganun. Siya, proud siya, kung sino siya, lumapit siya kay Jesus. Amen po ba? Although this message is for the fathers, but for all of us, bilang Kristiyano. I pray na makita natin na lumalim yung ating pong commitment sa Panginoon. Mayroong multitude. Bakit siya lumapit kay Jesus? Dahil may problema, may challenge. Kapatid, anong problema ng family mo? Huwag kang lalapit kung kani-kanino. Kay Jesus. Hindi man literal na naghihingalo ang anak mo. Ibig sabihin nito, kung ang iyong anak ay hindi umaakma sa ine-expect mo, sa tingin mo napapalayo siya, sa tingin mo tumatalikod siya sa Panginoon. Yan, palapakan natin ang ating mga tatay. Yung ating yan, dito yung mga tatay. Para yung ating mga security ay, yan ang kahalagahan ng security. Napakahalaga kasi itong ating pag-aaralan at lalong-lalo na mamaya magpipray po tayo at mahalaga ang katungkulan ang bahagi ng tatay. Dahil ang anak niya ay may sakit. Sino dito may problema sa anak? Ayaw itaas kasi nandiyan katabi niyo yung anak niyo. Di ba? Di ba ulitin ko ito, minsan tayo mga tatay, superhero tayo. Hanggang 10 years old, ang mga 10 years old, 12 years old, 13 years old. Tayo mga superhero. Mga parents, your mom, my father is a superhero. Mapapuno natin mamaya. Pero kapag nag-start ng magka-crush yan, para ka ng kontrabida, villain ka na. Sasabihin mo, ano ba yung crush mo? Ba't ganyan? Mami naman, yan. Hello? Nagre-react ka na parang gusto mo nang iwanan yung tahanan, gumunta ka sa crush mo. Alam nyo, kaming mga magulang, hindi namin winawala, galing din kami doon. Kaya lang, magpasalamat kayo, may mga parents kayo na umuupo na katabi nyo ngayon, na may takot sa Diyos. Amen? Napakahirap po sa isang tatay, lalong-lalo sa tatay, kapag nakikita mo ang iyong anak nagsasuffer. Ito po nagsasuffer ang kanyang anak sa sickness. Napakahirap kaya.
Lalong-lalo na dito sa Europa at the age of 18, may mga rights sila. Yung alam mo, nagsasuffer sila sa kanilang identity, nagsasuffer na sila sa ibang mga bagay. All you can do is to cry at lalapit sa Diyos. Amen? Nakapakasakit sa puso yun. Pero at the same time, is a pride of a parents. Nakakapagbigay encouragement kapag nakikita namin kayo mga anak na naglilingkod sa Lord. Yes, hindi namin in-expect na maging perfect kayo. Huwag lang kayong lalayo sa Diyos. Amen. Jairus, lumabas siya, mga tatay. Jairus step up without reservation, fell down Jesus' feet. Hindi na niya hinayaan, hindi na niya iniisip kung ano sasabihin ng iba. Mga tatay, minsan reserve tayo eh. Amen? Reserve tayo, katabi mo pamilya mo. Yung anak mo lumulundag, ikaw hindi ka makalundag. Umaawit, ikaw hindi ka makaawit. Alisin muna natin yun when it comes sa pagsamba, sa presence ng Lord. God is not a respecter of men. Even pastor, even leaders. Pagdating sa pagsamba, wala hong leader, walang pastor, walang tatay, lahat po tayo ay worshiper ni Lord. Amen po ba? Yan, may umiiyak na, di pa ako nagpapaltar call. It's okay, maunawaan natin. Okay? Si Jairus, makikita natin dito, pwede namang, kasi leader siya, pwede niyang utusan yung asawa niya. Pwede niyang utusan yung katulong niya kung meron. Pero siya mismo. Tatay! Pagsabi, Amen! Mga tatay! Mga kalalakihan na magiging tatay, pagsabi, Amen! Please, makinig kayo sa akin, Happy Father's Day. Huwag mong utusan ang iyong anak umatin ng church. Samahan mo! Huwag mo utusan manalangin. Manalangin ka, ilid mo! Galit ka ba, pastor? Hindi. Kayo naman mga nanay, suportahan nyo ang inyong tatay. Ang padre di pamilya. Minsan, ililid ng tatay yung, mag-pray tayo, sabi ng tatay, tinatawan-tawanan mo yung asawa mo. Pasensya na kung yun na nakayanan na panalangin, hindi kagaya nyo na payro talaga pag mga babae nag-pray talaga ng historical, may kasabang hysterical. Lord, baguhin mo ang asawa ka, baguhin mo siya! Hindi ganun ang panalangin para sa amin. Ang panalangin ni Lord, baguhin mo ako, Panginoon. Para makita yung pagbabago sa akin, makita ng asawa ko na may Kristo ako sa puso. Ganon. Hindi yung, mag-pray tayo, darling. Hinawakan mong kamay ni Mister. Lord, alisin mo na lahat ng mga ng asawa ko. Dinaan mo lang sa panalangin, sinirmunan mo eh. Siyempre naman, si asawang lalaki. Sa sunod, nayayain mo na mag-pray yan. Hindi na sasama. Bakit? Kaming mga tatay, kapag meron kaming plinano, sa tingin ninyo mga kababaihan, hindi umaakma sa'yo, mag-agree lang muna kayo. Lalong-lalo na, makikinig kayo, lalong-lalo mga asawang babae at maging asawa, lalong-lalo na kung kapakanan ng pamilya at hindi naman kasalanan, suportahan ninyo. Kukontra-kontrahin nyo. Ang mga tatay kapag gano'n, hindi niya, nawawalan din kami ng gana na magpangarap pa. Tandaan ninyo mga kapatid, wala na yung mga nanatasan kami ng mga nanay. Kahit kayo kumikita ng malaki, kahit kayo ang nagpapadala sa Pilipinas, it doesn't mean kayo ng leader ng tahanan. Amen? Hindi kayo ang leader ng tahanan. At hindi rin kayo lieg. Kami pa rin ang leader. Makinig kayo ha. Ito family matters ito. Napakahalaga. When it comes sa pagdidisiplina, mga tatay, makinig kayo. Tayo mahat.
Si Jairus, so, inuna niya si Jesus. When it comes sa pagdidisiplina, huwag mo ipaubaya sa asawang babae. Sa lalaki. Kasi ganito, kausapin mo nga, sabi ni lalaki, kausapin mo yung anak mo yan. Pag hindi ka makapagtimpi, tingnan mo. Kaya napapahamak ang mga asawang babae dahil sinusubo natin sila ng sinusubo. Binibigay natin sila, inaano natin sila. Napapahamak sila ang inutusan natin. Amen. Alam ni Pastora yan. Sa pagdidisiplina tayo yon. Amen ba mga men? O, tayo naman mga lalaki. Kumilos naman tayo at bilisan natin kumilos-kilos. Kaya minsan nagtitake ng lead ang asawang babae dahil makupad minsan tayo. Kakausapin ko yan. Kausapin ko yung anak kong yan. 3 linggo na, di mo pa kinakausap. Pag sinabing kausapin mo na ngayon. Amen po ba? At take note, kapag hindi pa kinausap ni lalaki yung anak, hindi ibig sabihin mag-usap na kayong mga anak na babae, asawang babae sa anak, na magkakampihan kayo, wag kayong magpaplano na hindi alam ng tatay. Sabihin mo sa katabi, wag kang magpaplano na hindi ko alam. Lalo kapag asawang, wag mo magpaplano, wag. Kaya napapahamak ang anak, ang asawang babae dahil minsan gusto ni babae kunin ang paglilid. Kapatid, hindi. Pero tayo mga lalaki, mag-take lead tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Happy Father's Day. Kaya minsan nalilito ang mga bata eh. Sino bang leader dito? Si nanay o si tatay? Sino ba leader dito? Kaya pagtulungan tayo. Kahit mas malapit sa iyo, mas open asawang babae, kahit mas open sa iyo ang iyong mga anak, dahil meron kayong touch talaga para sa inyong mga anak, it doesn't mean kayo na lang nag-uusap. Wala kayong covering sa parents, sa tatay, delikado. Delikado yun. Amen ba? Okay. Ito pa. Kunin nyo si Nathan. Kunin nyo ang iyong mga anak. Ito ay usapang pamilya. Okay? Ganito ang gawin natin. Dahil sa tatay, dapat ang tatay kausapin nyo, tignan nyo number 2, he was not ashamed to bring Jesus to the house. Una, hindi siya nahihiya na si Jesus. Pangalawa, hindi siya nahihiya na dalhin ang Bible study, ang spiritual things sa tahanan. Sino nag-lead doon? Sino nagdala? Sino nag-invite? Si Jesus. Si Jairus. Mga tatay, ganitong ibig kong sabihin. When it comes sa discipline, dito sa loob ng church, tandaan ninyo, ang anak ay kailanman hindi hadlang yan sa paglilingkod. Kaming dalawa mag-asawa. Naging youth pastor kami sa Vienna, sa Biat Gracia ng Lord. May local church, lower part ng Austria. Si Caleb and Karsten, hindi naging hadlang sa aming paglilingkod. Hindi naging hadlang sa aming hindi pagdalo sa church. Dahil sa out of balance kami, dahil yun lamang paraan. Habang overnight kami, kasama namin ang mga ito. Doon pinapalitan ang diaper. Alam nila, okay lang yun, sa umpisa. Kung hindi namin ginawa ito, hindi nila lamang mga ganitong gawain. Tandaan ninyo Monday to Friday, 8 hours maghapon sila sa school. Pagdating sa Sunday, hindi mo pa kasama. Saan ang oras mo doon? Hindi mo masama sa church. Wala kayong kaya mag-double time tayo. Amen ba mga kapatid? At the same time, si Karsten kilala po ninyo. Napaka-aktibong bata. Nung bata siya. Ngayon ay mas malaki na sa akin. Ito, turuan natin to, itinuro rin sa amin ito. Turuan ninyo ang iyong mga anak na ang church hindi playground.
Hindi para ano yung mga kausapin mo. Sino yung mga bata ito mga to kausapin mo? Kausapin niyo yung anak. Sige, sige, sige. Yung mga tumatakbo-takbo. Kausapin niyo mata sa mata. Mga tatay, come on, mga tatay. Sabi mo, anak, o anumang lingwahe yan. Church is not a playground. Sabi mo, sinabi namin yung kay Karsten, paulit-ulit, church is not a playground. Church is not a playground. Bago kami pumunta, sabi mo, anak, ang simbahan, church is not a playground. Church is not a place para maglaro ng game, ng cellphone. Ituro nyo yun. Amen? Sabihin ninyo, sino magtuturo doon? Halimbawa, si JC. Sasabihin ni si JC, ikukorek ni Teacher AC. JC, church is not a playground. Inarinig ni Divine. Kahit sabihin ni Divine, teacher naman, masasaktan ng nanay. Hindi niya anak ni AC eh. Ng coordinator ng ating children eh. Ano na ibig sabihin? Ay, okay lang po. No, masasaktan. Mas maganda ikaw na lang. Ginagawa nila yung bahagi nila as a teacher. Gawin mo naman. Kasi ganito minsan ang church. Ganito minsan ang Kristiyano. Lahat ginagawa ito, in general. Okay? Pagdating ng 1 year, idinidedicate ang bata. Di ba? Kasi gusto natin ang ating bata, ang anak, lalaking godly. Right? Pastor, didikit natin ang aking anak para lumaki siyang makadiyos. Pero doon lang sa dedication eh. Pagkatapos ng dedication, wala nang follow-up eh. Anong gusto niyo? Si pastor pa rin magpa-follow up sa inyong anak? Bahagi niyo na po yun. Hindi lamang po lalaking godly doon sa day ng dedication. Ang pagiging godly niya, nakasalalay sa iyo. Dahil godly ka. O marriage. Lord, pastor, kasalin mo kami para may blessing si Lord. Blessing si Lord. Marriage. Sa marriage lang, ito nakakalungkot bilang pastor. Makinig ka, sa marriage lang, sa mismong ceremony. Pero pagdating sa resepsyon, inuman. Gusto mo godly marriage, pero yung reception mo, makarena. Nasaan ang ano doon, logic noon? Lord, give me a godly marriage. Pero reception mo. Hindi po pag-i-stricto. Si Jairus ho, me as your spiritual Jairus, sinasabi ko ito ng may pagmamahal. If you want godly marriage, godly family, godly child, do your part. Alam nga naman, araw-araw, kumusta na kayo mag-asawa? Yung sumpaan, hindi. Amen! Ati pa ba kayo sa sunod na Sunday? Nandito si Pastor Larry. Andito ako ating pastor. Inasabi ko ito ng may pagmamahal. Pinipreach ko ito, hindi lamang sa knowledge, kundi mula sa puso ng Diyos at puso ko rin po para sa inyo. Kung hindi ko isasabihin ito, delikado, mako-confuse ang next generation. Just imagine, si Jairus, sabi niya, punta ka sa bahay, Jesus. Pero si Jesus, may kasama laging crowd. Hindi ganun kadali yun. Pero ibig kong sabihin, alam ni Jairus ang price pagtanggap kay Jesus sa tahanan. Handa siya. Di ba, yung simpleng pagpapabible study kayo o si Pastor bibisita o yung life group leader nyo, halimbawa si Ate Cathy, bibisita sa isa sa the Women's One. Kay Sister Shawnee, halimbawa, kinaalan. Ay, punta ko sa bahay ninyo. Kami minsan nagagawa namin. Pastor, diyan kami sa inyo. Sabihin ng mga ibang kabataan, sige. Pero mauna kami. Lahat ng mga kalat namin medyo na doon, ilagay muna namin sa kwarto namin. Ilak. Kami lang ba gumagawa nun? Bakit ko sinasabi ito? Dahil alam natin ang pag-invite kay Kristo sa tahanan, ayaw natin sa literal, sa bisita, ayaw natin makalat. Pag in-invite natin si Kristo sa ating buhay, sa tahanan, for sure, ipiprepare mo ang iyong sarili.
Ayaw mo na makalat, ayaw mo, aayusin mo ang iyong buhay. Yan ho si Jairus. Dahil that time, ang tahanan ni Jairus nangangailangan ng hibala dahil ang kanyang anak ay naghihingalo. Even to the point, sa point number 3 po natin, he was not ashamed to put the welfare of his child in the hand of Jesus. Kasi sabi ng, sabi, huwag mo nang i-bother si teacher, si Jesus, patay na yung anak mo. Pero anong sinabi ni Jesus kay Jairus? Same na sinasabi ng Lord sa iyo. Don't be afraid. Ano mang nangyayari na chaos sa family mo, I pray na mangusap sa puso mo, huwag kang matakot. Tuloy mo pa rin imbitahin si Jesus sa tahanan mo. Because like Joshua said, as for me in my house, serve the Lord. Pastor, hindi pa ayos. No, don't be afraid. Huwag kang matakot na ipanalangin, i-reach out, na imbitahin pa rin si Jesus sa tahanan, sa buhay mo, in general sa bahagi ng iyong buhay para magkaroon ng restoration. Hindi man literal na anak na babae ang namatay, pero may mga bahagi ka ng buhay na kailangan mo talagang bisitahin ni Jesus para magkaroon ng revival. Marahil ang marriage ninyo, marahil ang financial, kailangan natin, Lord, sumama ka sa tahanan namin. Samahan mo kami. Pumunta ka para itong mga bagay na hindi ko kayang paggalingin, hindi ko kayang buhay, marahil yung Jairus, ikaw lamang ang makakagawa. Ilang pangaral na ginawa mo sa anak mo. Ilang pangaral na ginawa natin sa ating mga sambahayan, pero hindi natin nababago. Ang nakapagbabago lang nung inilapit natin sa Jesus or in-invite natin sa Jesus sa ating tahanan. Isang bahagi po, mga tatay, mga nanay, na pag-invite kay Jesus sa tahanan sa panahon na kayo nananalangin as a family. Na inililid ng tatay. Sino nag-invite kay Jesus? Si Jairus. Sa panahon na kayo sabay-sabay nakakain, mag-set kayo ng time na sabay-sabay kayo kakain at ang tatay muna ang mag-pray. Minsan, anak, mag-pray ka, pero ikaw muna. Pag nag-pray naman si tatay, ikaw, misis, huwag mong tatawa-tawanan. Huwag ganon. Pabayaan mo si tatay na mag-pray. Kung yun lang ang kaya, Panginoon, salamat sa aking anak. Salamat sa aking pamilya. Ganon mga simpleng panalangin ng tatay. May mga bagay ho na minsan ine-expect nyo sa amin mga tatay, kaya lang may mga bagay na limitasyon din kami. May mga bagay, minsan ang mga tatay, akala natin hindi na panghihinaan ng loob, pero minsan na panghihinaan din kami ng loob. Mga tatay, parents, kagaya ho ni Jairus, o kagaya rin ho ni Abraham, bigay mo sa altar ng Diyos ang iyong anak. Sa ayaw mo't sa gusto, ang mga anak natin, may mga sarili silang desisyon. I-offer mo sa altar, ibigay mo sa Lord. Hindi ibig sabihin, hindi ka nakapag-doktor, ipapasa mo sa anak mong, anak, mag-doktor ka. Yung pangarap mong hindi natuloy, ibibigay mo sa anak mo. Hindi ganon, hayaan mo siya. Amen po ba? Naniniwala ba kayo sa aking sinasabi at salita ng Diyos? Yeah? Ang Diyos mismo may plano sa iyong anak. Nung sinabi ng katulong kasama ni Jairus, patay na ang iyong anak. Si Jairus nawalan siyempre ng pag-asa. Pero ang Diyos may pag-asa at may plano siya. Gusto niyang buhayin, gusto yung anak ng Diyos, ang iyong mga anak, ang generation, ang family natin ay mapapabuti. Nung panahon na nandun na si Jesus sa loob ng tahanan at nandun yung batang babae na tulog, patay, anong ginawa niya? Sabi, natutulog lang. Diba? Sa iba, tingin nila patay. Sa tingin ni Jesus, natutulog lang. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, yung anak mong malayo sa Diyos, nakasama mo yung anak mong malayo pa sa Diyos, natutulog lang. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang Diyos. Hayaan natin, nasaan man sila, nasa Pilipinas man sila, mapapanood nila ito, nakikita, marirestore sila. Amen? Ang sabi, she will be made well. Jairus completely put his daughter in the hands of God's care. Ibigay natin po ang ating mga anak. Yes, may mga bagay na gusto na sila mapabuti, pero minsan tayo na nahihirapan, pero ibigay natin sa kanila sa Panginoon.
Hayaan mo sila na lumipad. Hayaan mo sila na hanapin nila ang kanilang gift and talent para sa Panginoon. Bumagsak man sila, i-encourage mo pa rin sila na magpatuloy sa Diyos. Why? Yan ang bahagi natin. Darating at darating yung time, hindi tayo magdidesisyon para sa kanila. Amen? Sa conclusion ho, mga tatay o parents, bawat isa na nakikinig sa voice nito, dads, what do your children see in you? Anong nakikita ng anak mo sa'yo? Okay? Do they see the dad who is not ashamed to seek the Lord? Nakikita ba ng ating mga anak o nasa ilalim ng ating influence, hindi tayo nahihiya na isik si Lord? Mga tatay, mga parents, do they see dad who is not ashamed to bring Jesus into the house? Tayo ba nag-i-initiate sa loob ng tahanan para maranasan ng ating mga anak, buong pamilya si Jesus? Okay? Do they see dads who prays for them and commits them into the hands of the Lord? Kapatid, mga tatay, kagaya ko, kapag panahon ng problema, ramdam ng mga anak yan, at pinapanood ka, paano mo harapin ang problema? Para pag one day, kapag sila may problema, ganun din ang gagawin nila. Nag-iiwan tayo ho ng bakas, ng halimbawa, para sa ating mga anak. Tumayo po tayo lahat. Sa mga magulang, sa mga anak na nandyan po kayo, wala man ng ano, pero pumunta kayo ho sa inyong life group leader or sa group na kung saan meron kayo. Pero nais ko po ng mga tatay, please, lead your family into prayer, sa prayer. Wala munang tutugtog ng mga musicians. Punta kayo sa inyong family. Wala muna. Ipanalangin ninyo ang inyong mga anak. Mamaya muna yung mga bata, huwag nyo muna papuntahin sa stage. Mamaya muna yung special number. Napakahalaga ito. Magsama-sama muna ang tatay, ang mga anak. Okay lang na maging maingay tayo ng konti. Napakahalaga ito. Na nakikita ng Lord una-una at nakikita ng mga anak na tayo mismo nagtitake ng lead sa kanila. Sige ho, sama-sama kayo. Sige, punta po kayo. Kung wala ang nanay, tatay, yung nanay ang mag-lead ng prayer. Wala kayong family, biological family, find a way na mayroon kayo pa rin nasa group kayo, involved kayo sa group. Pumunta kayo sa group nila Kuya Henry, na inyong life group leader, na po pwede mag-represent na silang tatay or nanay po ninyo. Mga tatay, kayo muna ang unang mag-pray. Pray for your family. Hindi yung prayer lang na sa isip mo. Kung po pwede, mga tatay, yung prayer na naririnig ng iyong anak, ng iyong asawa. Ano ba talaga ang desire mo na panalangin sa iyong family? Pray for your loved ones. Hallelujah, God. Yes, in the name of Jesus. Panginoon, begin now to pray. Panginoon, sa oras na ito, pakinggan mo ang panalangin, O God, ng tatay. Panalangin, Lord, ng pagmamalasakit na kagaya ni Jairus. Hindi nahihiya, Panginoon, na manalangin, isik ka. Hindi nahihiya, Panginoon, na imbitahan ka. At ibinibigay sa iyo ang future, ang welfare ng mga anak. Nagtitiwala sa iyo. Oh, hallelujah, God. Come on, pray for your family. This is not a culture of blessing. This is a prayer. Hallelujah, God. Kung wala dito ang family mo, sama mo. Oh, God, nasa Pilipinas man sila, declare, Lord, yes, sa oras na ito. Thank you, Jesus. Dumaloy, Panginoon, ang unity, dumaloy ang restoration
Salamat, Lord, sa aking asawa, sa aking mga anak, na patuloy na sinisik ka. Regalo mo, Panginoon, ang pamilya ko. Tulungan mo kami, Lord, na gawin ang kalooban mo. Ma-finish namin well sa race, ang race na iniatang mo sa amin. It's only by your grace, God. Gawin mo kami matagumpay ayon sa biyaya at grasya mo. Oh, hallelujah, God. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Ngayon naman, pagkatapos nag-pray ang tatay, ipag-pray nyo naman ang inyong mga tatay. Pag-pray nyo naman si tatay, hindi laging malakas si tatay. Hindi laging malakas si nanay. Oh, hallelujah, God. Come on, pray for your tatay. Bless mo po siya, Lord, wherever, Lord God, na hawakan ng kanyang kamay, O Lord, ay iyong pagpapalait. Enlarge his territory, God. Lord, from the north, south, east, and west, O God. Lord, hayaan mo po ang aking asawa, Panginoon, na patuloy, God, yung maglingkod sa'yo, yung takot sa'yo, Panginoon. Clothe him with your integrity, God. Help his life, O God, to become, Lord God, that impact on many men, O God, on many people, Lord. Salamat sa buhay niya, sa mga iyak niya, sa mga panalangin niya, Lord. Patuloy, Panginoon, yung puso niya na sumamba sa iyo, Panginoon. Yung supernatural strength mo, ang dumaloy, the joy of the Holy Ghost. Patuloy mo siya i-anoint from the top of his head to the sole of his feet. At yung protection mo ay dumaloy, Panginoon. Lord, I pray, O God, for Genesis 12, O God, that you will continually make him as a great nation, O God. Lord, tulungan mo po siya na patuloy maging tapat, O God, sa tawag mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat, O God, o sa basag na puso, sa patuloy na karakter na minomold. Salamat, Jesus, O God, ikaw ang kanyang pursuit. Salamat po, Panginoon. Oh, Jesus, binibless ko po, Panginoon, ang aking asawa. Oh, Lord, 10 ng aming mga anak, patuloy na dumaloy ang unconditional love mo so he can be the man that you want him to be. A servant after your own heart, oh God. Oh, in Jesus' name, oh God, in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise God.